Si Mikey, okay, pumirma ng 3-year contract with an option. So, after first year, may option na pwede mag-renegotiate. So, inactivate nila yon after 1 year. Ito ngayon nangyari. Okay, medyo deadlock pa rin. Sa tagal na, sa tagal. Nandito sa States. Ito, hindi ko alam yung pa nag-uusapan. Medyo hindi nagkakasundo sa mga some part ng kanilang negosasyon. So until nag-decide tong si Token Text na i-terminate na. Daddy So, Chot. So, management, hindi mo alam ano gravity ng pag-uusap, bakit umabot sa gano'n, di ba? Kasi nga, nagsisimula na yung tournament eh. Masyado na tayo nabibitin din naman eh, di ba? Kahit tayo naglalaro hanggat maaari bago mag-start ng season. Actually, bago yung pre-season na ensayo, kailangan nag-ensayo ka na kasi siyempre after ng isang season, medyo mahaba-haba ang pahinga, medyo mag-gain ka ng weight, mawawala ka ng konti sa kondisyon. So dapat maaga nag-ensayo na. Actually, minsan nabanggit ko ng isang team manager namin. Well, si Boss Buddy Encarnado, hanggat maaari daw, pag kinakausap kami, hanggat maaari, pag nag-start yung training camp, kahit ba sige, maliit ka naman 4-5 araw. Pero huwag na may mahaba. Kasi hahabol ka ng kondisyon mo eh. Di ba? Hindi pa pwede naman yun. Napakahirap sa isang player pa rin bumalik. Biro mo pare, pag nag-ano tayo, pag nagbe-break tayo, ang laki ng gine-gain natin, di ba? Mahina ang 5 to 10 pounds eh. Kasi lalo yung dati sa Christmas season tayo nagbe-break. Pagbalik natin, para tayo mga bonjing eh. So, nandun na tawag na pre-season yung training, di ba? So, ito, nagsisimula na eh. Nagsisimula na yung liga. So, parang medyo nakahang naman yung TNT. So kailangan gumawa siya ng action. Hindi ko alam, gaya sabi ko kanina, hindi ko alam kung ano nangyari sa usapan na nagkasama ang panalobo. So, para i-terminate. Ngayon, pupunta ba sa San Miguel? Hindi naman kasi mahirap para rin sa San Miguel, okay, na magkaroon ng ganitong issue na kunya, sige, te-trade ka ng San Miguel. Ngayon, kukuha ko ng ganito yan, ha? Kunwari, ito lang, sa mga, for the information ng ito yung scenario. Ako si Token Text, sabihin ko kay San Miguel, kukunin ko sino ba yan? Si Perez. Sige, akin na si Perez. Sa inyo si Mikey Williams. Nag-consummate yung trade. Ayos. Sa Atenes Perez, naglalaro na si Perez, di ba? Okay. Kasi nag-trade na eh. Hindi umuwi yung Mikey Williams. Patay, nga pala. Oo, risky yun. risky yun. So, ngayon, may rights pa rin ng Token Text until dumating dito si Mikey Williams. Then, they will decide to trade nila or mag-negotiate ulit. Hindi pa pwedeng nandito sa malayo yung nasa malayo yung player, biglang gagawa ka ng ganung hakbang. At siyempre, matalino rin naman si San Miguel. Aba, mahirap yan. Wala rito yung player. Di ba? Magbibigay kami ng kapalit. Sugal yun. So yun yung sinasabi ko, yun yung explanation ko na ngayon naka-hold lang muna si Mikey Williams, okay? Do sa nag-back down na negotiation. Pagdating dito ni Mikey at gusto niya talagang, I don't know what's the reason behind. Gusto ayaw pa niya sa Token Text. Kasi kung ayaw naman niya, from there, magsabi niya, trade nyo na lang ako. Hindi ko gusto management, hindi ko gusto ang mga coaches, hindi ko gusto mga teammates, trade nyo na lang ako. May mga ganun naman pare, you should be open di ba? May agent naman, that represents you kung nahihiya kang magsalita sa iyong sarili. There are, you have the agents na who can, di ba? Pare, minsan iniisip ko bakit wala na bang pera Token Text? Bakit ayaw niya ba yung pera na Token Text minsan? Napapaisip ako Okay. Ako din diyan na rin ako papunta Alam mo to sa tingin ko it's more of money talks to kasi ang laking kumpanya ng Token Text para hindi tapatan, alam mo naman kung kaya ba mag-win-win mag-win-win solution tayo rito. Kasi alam mo naman sa dalawang nagne-negotiate, sige, wag lang talo isa basta sige, hindi ako talo hindi ka rin. Let's meet halfway, di ba? Kumbaga, I believe na talaga kaya nga umabot ng ganyan katagal niya kasi talagang willing pa rin naman si Token Text na
ma-retain ang services ni Mikey Williams. Kaya lang, I think sa akin lang, ay bibiro, may ano sa figures. Siguro doon yun. Kasi alam mo naman, maraming mga opportunities din outside the Philippines. And siyempre, knowing na, siyempre, and ito pa, knowing na napakita ni Mikey yung kanyang worth. Okay? So siguro, and siyempre, yung basketball naman isn't forever. Isang very risky yan, di ba? Ang hazard dyan, ang napakataas di ba? Isang maling bagsak lang, tapos ang karir mo. So hangga't maaari, yung make the most out of yung makukuha sa paglalaro mo, kasi hindi mo naman masabi hanggang kailan ka maglalaro. Hindi naman parang trabaho yan na professional trabaho na hanggang 65, di ba? May retirement age. Dito, naku, isang maling injury lang, matinding injury, baka mag-retire ka kagad. So, and ito pa inaabot niya. Diba? And siyempre, nakikita rin niya, may comparison niyan. Nakikita niya yung sarili niya sa ibang players. Siguro ganun na rin. Bakit si ganito? I think mas magaling ako dyan. But he's receiving this amount. Mga ganyan. Mga nasa loob ng sa negosasyon niya. So, hindi naman natin sinasabi na mukhang pera. Pero siyempre, alam mo, dapat maintindihan ng sport talakers na tayong mga players, talagang ang career natin napaka-iksi lang. Di ba? Actually nga, baka mapaigsi pa nga pag na-injured ka na medyo matindi-tindi. No? So yun, doon lang tayo naglalaro na hindi dahil gusto niya maglaro sa, gaya ng tanong atin sa sport talakers, na ayaw niya dahil gusto niya maglaro sa Beermen. No, it has to do with playing with the San Miguel Beermen. So siguro po to mas iba na factor o kaya na dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang kontrata, okay, at pag-sign pala ni Mikey Williams sa Token Text. Iyon, ayos. Oo. Maganda yung pagkakalatag mo, pre.